pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, pakikinig natin ng pagpapahayag at pag-aaral at pakikibahagi natin sa mga gawain ng ating simbahan. Hindi lamang fasting, kundi paggawa ng mabuti. Fasting, prayer, and almsgiving. Tandaan natin na ang bawat tukso na dumarating sa atin ay pagkakataon upang ipahayag natin ang ating pagmamahal at ang ating katapatan sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya ay napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo ay Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin?" Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo naman ay bibigyan Niya ng tubig na nagbibigay ng buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay ng buhay? Higit pa ba kayo kay sa aming ninonong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito ay magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po ay bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sawari ko ay propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ay hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakikilala namin siya nga
ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatatlong linggo ng panahon ng Kwaresma. At kahapon, naglolokohan yung mga nandito, sinasabi nila na ngayon ang unang linggo sa panahon ng quarantine. No? Ngunit ngayon po, ang ikatlong linggo ng panahon ng Kwaresma. At sa Ebanghelyo natin sa pagdiriwang ngayon, narinig natin na sinabi ng ating Panginoon, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Parang palaisipan para sa atin na isipin kung ano yung kahulugan ng sinabi ng ating Panginoon, kung ano yung tubig na kanyang ibibigay at kung ano yung pagkauhaw na mapapawi dahil sa tubig na kanyang ibinibigay. Sapagkat sa ating ebanghelyo, ang babae ay umalis na tuwang-tuwa, ang babae ay nakontento at parang naibsan ang kanyang pagkauhaw. So sinasabi ng ating Panginoon na siya ay magbibigay ng tubig at ang tubig na iyon ang siyang papawi sa ating mga uhaw. Ang Samaritana sa ating ebanghelyo ay kumakatawan sa ating lahat sapagkat marami sa atin ang nauuhaw sa pag-ibig, nauuhaw sa atensyon, nauuhaw sa pagkalinga, nauuhaw sa pag-aalaga o pag-aaruga ng mga tao sa paligid natin. O kaya naman may mga tao na nauuhaw sa katotohanan, nauuhaw sa katarungan, o kaya ay nauuhaw sa mga tapat at maaasahan na pamumuno. O yung ibang pagkakataon, mga tao na nauuhaw sa kanilang pangangailangang espiritual. At katulad din ng babae, dahil tayo ay nauuhaw, tayo ay naghahanap at sumasalok sa mga balon na ibinibigay ng mundo. At kadalasan ang mga balon na ito, ang mga tubig na ito na nahahanap natin ay lalo pang nagbibigay ng matinding pagkauhaw sa atin. Katulad kunwari ng isang kabataan na uhaw ng pagmamahal at atensyon sa kanyang mga magulang sa kanilang tahanan. Ano ang ginagawa niya? Naghahanap ng balon, naghahanap ng maiinuman sa labas ng kanilang bahay. Kaya't napapasama sa hindi tamang barkada, napapasama sa mga masasamang mga bisyo. Kaya't ang nangyayari, lalong nagkakaroon ng matinding pagkauhaw sa buhay. At katulad din ng Samaritana, tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoon at iyon ang mabuting balita sa atin. Anuman ang ating mga inaasam-asam sa ating buhay, anuman yung mga pinagdadaanan natin, yung mga hinahanakit natin at gusto nating mangyari sa ating buhay, ilapit natin, dalhin natin sa ating Panginoon sapagkat siya ang papawi sa ating mga pagkauhaw. Nawa katulad ng usa na nananabik sa umaagos na batis, nawa ay manabik din tayo, mauhaw din tayo sa ating Panginoon na nagbibigay ng buhay. Tumayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako